Grabe mga kababayan, 52 na maleta. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto, painit ang issue ng maleta. Naku. Gago! Hayaan naman pala, barya lang ang pambayad sa abogado para idemanda si Banat Bay. Gago! Hayop ka, animal ka. Ay nako mga kababayan, matindi ho itong bagong balita na ito at talaga naman habang tumatagal umiinit, pero alam mo mga kababayan, meron po tayong mga warning sa ating mga kababayan dahil alam nyo, meron pong ginagawa ang gobyerno, mga kademonyuhan, pati ho itong mga makakaliwa, may ginagawa ho silang kademonyuhan, mga komunista. Kaya mamaya ipapaliwanag ko sa inyo na maigi na dapat nating pag-ingatan or else patay kayo, patay tayo dyan. Galit na si Banat Bay. Or else, meron mangyayaring hindi maganda. At yan, baka ikaiyak ninyo. Ano yun? Mamaya ako ikikwento. Unya-unya. Automatic ko dasay. Maya tayo. Ano tayo? Ikikwento natin yan maya-maya. Pero ngayon, simulan muna natin dito sa 52 maletang kada araw. Naku po! Nakakarating sa Malacanang, sa kamera, at kung saan-saan pa. Patay tayo dyan. Gago! Kaya pala nung nagpunta ako one time sa SM Punta ako doon sa SM, di ba? Tapos, kasi babiyahe ko nung sa puntang Japan Sabi ko, naghahanap ako ng maleta. Sabi ba naman, alam mo, may pumunta dito nakabarong. Maraming bodyguard. Bumili ng sobrang daming maleta. Gago! Pinakyaw yung maleta. Sabi ko, pambira, ano kayong gagawin nung marami kaya siyang kabit at bibit-bitin sa ibang bansa? Bakit napakaraming maleta? Sabi, hindi nga namin alam. Talagang gusto nila yung matibay, yung pagka hinagis mo, buo pa rin, di ba? Ganun dyan Alam mo, man time nagpunta. Ito, walang biro ito Yung kanina, biro. Ito, hindi na walang ng biro Meron pa nga dyan, nag-away. Nag-away na one time, ng mga matagal na yun, nagbubunta ako dyan. Nag-away sila kasi nag-aagawan sila ng customer. Sorry, itong brand na ito yung kanyang maleta. Tapos, sa kabila, nagmaleta. Tapos nagpunta ako, bibili ko ng 3 maleta. hindi ko pera yun. Costume lang po yun mga guys. 3 maleta bibiling ko. Aba, syempre, tuwan-tuwa yung mga hanggang sa nag-away-away na siya. Naunang punta yun dito ay, maganda ba yung maleta mo? Hinagis niya. Totoo, walang biro ito. Tapos sabi naman, ganun, hinagis mo. Ako, tutungtungan ko. Natatawa ako pero nagkakapikunan na pala kasi para bagang nag-aagawan. Alam mo, ay kwento ito. Baka kasi, yung bumibili yung isang congressman ng maleta, malamang sa malamang nag-away yung mga doon, mga nagbebenta ng maleta. O shoutout sa mga nagbebenta ng maleta dyan sa SM Diyan tayo lagi bumibili ng maleta Shoutout sa inyo wala na. Ngayon, hindi na dyan, sa TikTok na. Ayun! Gago! Mas mura, mas matibay, pwede pa isoli. Gamitin mo, tapos isoli mo. Anyway, eto na nga, 52 daw yung maleta kada araw. Pakinggan natin ito yung interview ng abogado. Additional information na wala ito sa diniscuss natin ng mga nakaraang video. Ito, matindi ito mga sinasabi niya dito. Kaya sana, panoorin ninyo dahil, naku po, magugulat to kayo dahil, sabi ko na nga ba ang katotohanan, lalabas at lalabas yan. Kahit itago mo, para sinasabi mo pa ulit-ulit gusto nyo ng practical na example, yung tae, subukan ninyo. Ilagay niyo sa dyaryo. Balutin nyo ng dyaryo, balutin nyo ng plastic, ilagay nyo sa rep. Huwag sa freezer. Sa freezer, titigas yan Pero lagay mo sa rep. Kahit nakalagay sa rep, mangangamoy yan. Adiri ka, Banat Bay. May mga kumakain panoorin na nga natin. Sa AFP, paano nyo daw po nakilala yung 18? 18 po ba talaga or may dagdag pa? Yung 18 po na ito,
16 ang mga former Marines, 2 ang dating Philippine Army or connected sa Philippine Army, no? Kasi yung isa diyan, Philippine Army, yung isa reservist ng Philippine Army. Pero ang importante dito ay lahat sila nagtrabaho kay Saldico. No? I think they are Alam mo ngayon kasi yan ang sinisilip. Yan ang sinisilip ng mga hindot. Sinisilip nila na alam mo naman pagka gusto mong basagin ng ang isang tao at sabihin talaga sinungaling, ang gagawin nila mag-iimbento sila. Remember, they are all have the power to change things. Kasi nga naman nasa gobyerno ka eh. So dito, binabaluktot nila, wala naman sinabing lahat kasi is former Marine. Yung iba, Navy, yung iba, reservist. So definitely, hindi naman lahat sinasabi. Ngayon, may mga lumalabas na balita na dininay daw ng Army. Abay, papakita natin yan para balanse tayo. Dito sa ating channel, balanse tayo. Papakita natin kung ano yung sinasabing hindi ba talaga Navy, hindi ba daw Marine, mamaya papakita natin yan. Pero ito, ang importante dito, lahat sila nagtrabaho kay Zaldico. Lahat sila involved dito. Whether Marine o hindi Marine, yun ang importante. Alam nila yung pinagdideliveran nila ng pera. missing the point. At doon sa 16, meron silang sinasabi na 4 daw ay dishonorably discharged, no? Opo. Pero hindi ko alam, ang alam ko merong isa lang na dishonorably discharged. At injustice pa ang nangyari sa kanya. O yan. Kaya kwento niya. Yung sinasabi nilang dishonorably discharged, Kasi ayan merong pinapalabas na may dishonorably discharged daw. O sino ba daw ito? O di ba? Tingnan natin, sino ba daw ito? Itong honorably discharged. Kasi pwede naman sabihin ganun pero na-discharge lang dahil napag-initan ng pinaka-boss. Di ba? Tingnan natin, bakit ba na-dishonorably discharged? March, ay kasama ito noon sa Philippine contingent sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa, no? At na-assign siya sa kusina ng mga kasundaluhan doon. At tinawagan siya ng kanyang opisyal sa Armed Forces of the Philippines na sabi, may mga minsan kasing bumibisita dito sa quarters ko, pwede bang magdala ka ng pagkain dito? At nagdala naman dahil inutusan siya ng kanyang opisyal. Pagdating niya sa isang military gate o barricade, ay in-inspection yung kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain. At doon ay tinanggal siya, no? At pinauwi dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng kaso, inimbestigahan, at ang recommendation ng mga nag-imbestiga ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang sinabi. Nako. At kalaunan, ang naging desisyon ng pamunuan ng Armed Forces ay tanggalin siya dishonorably. Kita niyo yon? Inutusan lang. Ito, ang ganda nitong to eh. Kaya nga, dapat talaga kayong mga inuutusan ng mali. Tandaan ninyo, pag kayo inutusan ng mali, ang ending niyan, pag nagkalaglagad at nagkabukingan, ikaw ang lalabas na masama. Dito, inutusan lang siya ng opisyal na ilabas yung mag-deliver doon sa kanyang opisina. Nung nalaman at nakita, aba, siya pa ang sinabing nagnanakaw. Diba? Yung opisyal, wala man lang sinabi, ulul din, no? Minsan kasi ganun talaga sa gobyerno, utusan ka ng boss mo. Hindi ako nang bahala dyan, sagot kita dyan. Nung nagkabukingan, napahamak yung inutusan lang. Sino ho ba ang mas dishonorable? Yung opisyal na nag-utos na hindi man lang niya pinanindigan ang utos niya at prinotektahan ang kanyang tao? O ang yung naging biktima ng kanyang utos na magdala ng pagkain sa kanyang quarters? Dito naman po sa dishonorably discharged. Yung nag-i-interview na media, hindi man lang finalo up yun. Kasi nga naman, hindi shoot doon sa kanilang kwento. Ano yung kwento ng media?
na dishonorably discharged. Hindi katiwa-tiwala yan. Hindi tama ang kanyang ang background. Hindi siya credible. Yun ang kanilang yun ang kanilang kwento dito. Hindi pasok yung sinabi nito. So hindi niya na ipapalo up. Di ba? Dapat pinalo up mo yun eh. Kung ikaw medyang matino, ipapalo up mo yun. So hindi pala totoo yung sinasabi nila na hindi katiwa-tiwala ito. Ibig sabihin, na dishonorably discharged siya because nautusan lang siya. Sana ganun eh. Wala eh. Siyempre, pag bias ka, di natin alam kung bakit bias. Baka may sunduan sila. Nga pala yung isa, no? Yung dalawa pong Philippine Army, active pa po sila? Hindi na. Retirado na. Retired din. Hindi kasi, alam mo, hindi kasi kayo nakikinig eh. Hindi kayo nakikinig. Ang linaw-linaw nung sinabi during the press con. Lahat sila retired na. Bakit hindi kayo nakikinig? Media. Ano pong pinakamataas na ranggo ng mga dating Marines at saka I think sundalo? mga master sergeant din ang naabot nila. Mm-mm. Ilang buwan, ilang taon silang nanatili na nakasama nila si Zaldico? Meron dyan 1 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang 9 na taon. Ay, matagal. Yes. Oo. Ayan. So, 18 lang po talaga. Wala nang dagdag. Saka na lang po yung iba kasi mahirap yung marami. Ako na lang sasagot sa mga tanong. 18 yun nandun. Pero marami pa. Ang gusto magsalita, second batch nga eh. Sa bagay po. Tapos ito pa po, may isang question dito. Handa raw po ba silang humarap yung 18 sa mga pagdinig? Kasama po yan. Kung Ako na rin nasasagot. Ano ba itong klaseng media na to? kinakailangan kasi magsasampa nga kami ire-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. Mm-mm. May mga dokumento na daw po ba na nagpapatunay ng kanilang akusasyon na related kay Zaldico? Anong dokumento ang hinahanap? Kasi ito, eyewitnesses ang mga ito. Hindi naman pwedeng i-dokumento yung pagde-deliver nila ng pera. Eyewitnesses. Mm-mm. Eyewitnesses. Malinaw yan ha. Alam nyo, mga kababayan, sinasabi ko nga paulit-ulit sa inyo eh. Napakaraming eyewitnesses nito. And when you say eyewitnesses, part of the evidence yan. Ebidensya yan. Hindi mo pwedeng i-document yung mga pagganyan, delicates yan. Di ba? Kaya part yan. Tapos may magko-collaborate pa. Patay tayo dyan. Oh. Ano po ang pinakamalaking pera na na-deliver nila? Umabot po ng 52 na maleta Nako po, patay. sa isang araw o sa isang delivery. 52. Aha. Saan po? Meron pong sa Forbes Park. Oh. Pero ganito, simplehan natin. Sige po. 3 hanggang 4 na beses nagde-deliver ang mga ito sa isang linggo na hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. Nagmula noong September 2022 hanggang halos kalahati ng 2025. Grabe, no? Kaya ang sabi 2025. nila, mahigit 100 beses silang nag-deliver sa Forbes Park, sa isang bahay. Nako. At halos mahigit ding 100 beses na nag-deliver sila sa Aguado, sa tapat ng Malacanang. Nako po. 100, mahigit 100 beses nag-deliver. Yung may-ari doon sa Forbes Park, si Romualdez at saka si di ba, sinasabi nga nila si Marcos eh. O tapos sa Malacanang din, 100 times nag-deliver. More than 100 times nag-deliver sa may Malacanang. Kanino pong bahay yung Aguado? Hindi ko rin po alam kung sino ang registered owner ng bahay sa yung Aguado na bahay na yon. Pero Tapos, alam naman nila kung saan yan. Apo. Yung Forbes po, kaninong bahay? Marami po Iba't iba, no? Mga senador, mga
may mga congressmen din na nasa Forbes Park ang bahay. Mhm. So iba-iba. Sa kabuuan, gaano po kalaki ang perang na ipamahagi nila mula 2022 hanggang 2025? Sabi ko nga, kung yung sinasabi nila na 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sila mag-deliver sa Forbes Park at saka sa Aguado sa Malacanang, Mm. binilang ko po mga 100, something like 135 na beses ito. At kung hindi bumababa sa 20 na maleta, ay aabot talaga ito ng 800, sabi ko nga, around 805 billion pesos yan. Ang laki. Oo, sa 2 kwan lang yan yung isang bahay sa Forbes, sa Grabe, no? Malacanang. Sa Malacanang. Paano yung mga paisa-isa, padala-dalawa, palima-limang maleta Mm. na pupunta sa ibang mambabatas at saka sa ibang mga tao, katulad sa ibang media operators na sinasabi nila, yung pupunta sa isang troll farm dyan sa Nako! isang building sa Makati. Isipin mo yung troll farm na yan, 3 palapag ang ino-occupy nila, no? Troll farm! Ayan na, kumpirmado na mga kababayan! Bayaran ng mga troll, bayaran ng mga vlogger ni Marcos. Gago! Naku po, kasama ba dyan si Jamagno? Ako, nagtatanong lang ako. Baka siyang pinuno dyan. Di ba siyang pinuno dyan? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ito'y tanong lang. Hindi ko naman sinasabing siya. Tinatanong ko lang ito. Di ba? Kasi marami nagtatanong yan eh. Kung siya ba ay kasama dyan. Ay, naku po, tingnan natin. Tuloy natin. So, marami. Sabi ko nga, baka umabot ng trilyon itong na-deliver din nila. Opo. May pahayag nga pala si dating Senador Trillanes na kasinungalingan daw po yung sinasabi ng mga Marines at kakasuhan daw niya, babalikan daw niya kayo. Hindi, ang sabi niya, hahabulin niya kami. Opo. Hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Yun! Hintayin namin yung isasampa niyang kaso. No? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Normal naman yan. Gusto ko Normal. yan. Itiniming daw po nyo sa pagdinig sa ICC ang paglabas nyo para ma-divert yung attention sa inyo. Ano po ang reaction nyo doon? Naku, yung issue ng timing na yan, ano ba ang tamang timing? Oo, kasi ako naman, kailangan ko ring i-vet yung mga sinasabi nila. Oo, so nagkaroon ako ng maraming pagpupulong sa kanila. Minsan, dala-dalawa, isa-isa, lima-lima, at matagal na proseso, no? Kailangan ko ring itanong sa iba yung mga sinasabi nila. Good job ka dyan, sir. At nung satisfied naman ako na consistent naman sila sa Good job. mga explanation, ay saka ko lang finalize ang kanilang affidavit. At nung final na, ay nag-arrange na ako ng pagpapanotaryo. Oo. So, ganun po. Pagkatapos manotaryuhan, ay ibinahagi na namin sa ating mga kababayan dahil sabi ko nga ay sa ngayon kasi ay mahirap pagkatiwalaan na ang ating mga institusyon, no? Medyo mahina na ang ating mga institusyon pagdating sa paghahanap ng katarungan at katotohanan. Ayun, malinaw ho yan. Ang ganda ng paliwanag ni sir. Alam mo, mahirap tibagin ito. Mahirap tibagin yung ganitong klaseng preparado. Kasi, yung style ng oposisyon na magkaroon ng witness na isa o dalawa, di ba? Madali yun eh. Madali mo yung bayaran, tulad nung ginawa doon sa isa na di umano siya daw ay binayaran. Si Karen eh. Madali yung ganun kasi isa ka lang. Di ba? Ibig sabihin, madali magsinungaling kung mag-isa ka lang. Pero kung magsisinungaling kayo na 18 kayo, mabubuking mo kagad dyan. Kasi pag may mistake yung isa, magkaiba yung kwento ng isa, yun na nga lang, halimbawa, Banateros, 7 kami. Di ba?
kunwari magsisinungaling yung isa, madaling bookingin. Kasi, kunwari sasabihin ni ganito, wag na nga, mabubuking. Halimbawa, sige na nga, ganito, halimbawa, nag-prepare ng ano, doon sa Davao kami, di ba? Nag-prepare ng pagkain. Isa sa pinipare doon, native chicken, di ba? Dapat tigi-isa lang. Tapos yung isa, nagkulang ng isa, di ba? Tapos sasabihin ni Jay, halimbawa, sasabihin ni Jay, wala sa akin ha, hindi ko kinain yan. Pero lalo lumaki yung tiyan. Tapos, sasabihin niya, bakit daw kulang? Di ba? Pag tinanong ko, bakit kulang? Hindi, nalaglag yan kanina. Kaya tinapon ko na sa basura. May nakakita. Iba rin yung kwento nung nakakita. Lahat sila nakakita except ako. Iba-iba sila ng kwento. Hindi, nakita nga namin yung ano, pagka nalaglag doon sa ano, tinapon doon sa CR. Isa naman, hindi, nakita namin dyan, tas kinain ng pusa. Magkakaiba sila ng kwento, di alam mo na kagad na nagsisinungaling sila, di ba? Kasi nga, mahirap. Paano pa kaya yung 18 kayo? 18 kayong nagkakatugma-tugma ang kwento ninyo. Kaya yun sinasabi ni attorney na hindi ito tiniming. It took me a lot of time para i-vet ang bawat isa. Malamang sa malamang, di ba may balita nga tayo na si Gutesa, nagsalita siya, tapos malamang sa malamang, baka dinala na siya somewhere, di ba, binantaan yung kanyang pamilya. Malamang baka ganon. Kasi ngayon, hindi nga nila malocate kung saan. Nasa ibang bansa na, malamang kinuha yung passport. Siguro mula no, na-realize ito mga to, it's time to talk. It's time to talk kung bakit ganito ang nangyari. Kasi alam mo, may blessing yan . Ipaparinig ko sa inyo itong isang video na ito na kung saan kung bakit nagsalita na itong mga Marines na ito. Itong mga ex-Marines at saka iba pang mga tao ni Saldico. Ito, panoorin natin to Abogado po na nagsama ng 18 Marines. Wag daw puro Hindi lahat Marines, mayroon daw 2 hindi pala Marines. Doon sa 18 kahapon, Attorney Levy Baligod, Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nanonood sa inyong programa. Kamusta na po kayo, Attorney? Okay lang po. Maganda ngayon at holiday at nakakapagpahinga. Ayun, buti kayo, nakapagpahinga na kayo. Kami pumapasok. Anyway, mula po kahapon, Attorney, ano na po mga gawang legal ang naging aksyon ninyo doon po sa affidavit ng 18? Bukas po ay itatransmit natin sa Office of the Ombudsman yung kanilang affidavit at sana ay investigahan ng Office of the Ombudsman ito para kung meron silang nakitang krimen ay isampa nila ang dapat maisampa sa Sandigan Bayan. Bakit po sa Ombudsman, Attorney? Dahil po ang involved dito ay mga government officials at ang merong primary jurisdiction na mag-investiga sa kanila ay ang Office of the Ombudsman. Ayun, Pero teka lang, bago ko lang ituloy sa punto na yan, ito daw pong mga tauhan ito ng uniform personnel. Sabi daw po mga disgruntled at ang iba naman daw po mga dismissed officer ng Marines. Attorney, ano po reaction ninyo doon? Hindi ko po alam kung yung 16 na ito disgruntled o discharged, no? Dahil yung iba dyan ay retirado. Although meron akong isa na dishonorably discharged ito
dahil noong nasa United Nations sa peacekeeping force siya as part of the Philippine contingent, ay inutusan siya ng kanyang opisyal na magdala ng pagkain sa quarters ng opisyal niya. Opo. At nung dumaan siya sa isang sentry, no, yung parang guardhouse, ay binuksan ang kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain, ay inireklamo siya nung pagnanakaw ng pagkain. Pinauwi siya sa Pilipinas at dito dininig sa Armed Forces yung kanyang kaso at di kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. At wala man lang ang tatanggol na ginawa yung kanyang opisyal na kung sinabi sana ng opisyal na siya ang nag-utos para magdala ng pagkain sa quarters niya, itong sundalo ay hindi sana na-discharge ito. Pero ganun yung masakit na nangyari sa kanya. Batay sa pagkakaalam nyo, paano sila na... Ay, sorry. Anong nangyari doon? Chatamate. Sorry, ba't ganun? Nag-mute siya. Unmute. Yan, sorry naman. Attorney. Ulit, part na yan. Pinauwi siya sa Pilipinas at dito dininig sa Armed Forces yung kanyang kaso at di kinalaunan ay dinismiss siya dishonorably. At wala man lang ang tatanggol na ginawa yung kanyang opisyal So yun. na kung sinabi sana ng opisyal na siya ang nag-utos para magdala ng pagkain sa quarters niya, itong sundalo ay hindi sana na-discharge ito. Pero ganun yung masakit na nangyari sa kanya. Batay sa pagkakaalam nyo, paano sila napunta kay Congressman Saldico at paano yung pagiging employee po nila? Attorney. Matagal na po kasi silang trabahante ni Saldico eh. Meron ng 9 na taon na nagtatrabaho kay Saldico. Merong 7, 5, 3 taon na rin na nagtatrabaho kay Saldico. Pero yun po in private capacity, hindi yung Opo. deployment ng armed forces. Hindi na po kasi hindi na nga sila kasati sa AFP. Kaya ang sabi namin, mga dating sundalo ito at dating kasamahan ni Orly Gotesa na nagtrabaho kay Saldico. Sino po nagre-recruit sa kanila para, di ba siyempre may magre-recruit yan, pasok kayo dito kay Kong Saldi para mag-security sa kanila. Paano po arrangement nun, attorney? Meron na kasing mga naunang mga kasamahan din nila sa Marines noon na nag-invite sa kanila na magtrabaho kay Saldico at nag-apply sila at natanggap naman. May mga official din kasi ng AFP noon na nagtatrabaho rin kay Saldico bilang security consultant. Kaya ang hinahanap din nila yung mga dating sundalo. Ayun, kasi nga naman, kumbaga magkakatrabaho sila. Nason, ikaw naman. May nagsasabi po sa social media na ito daw mga picture na sinama dito sa affidavit. Ay mga AI generated daw po ito, attorney. Ay malalaman naman po yan sa investigasyon. Pwede namang ma-forensic later on ang telepono na ginamit sa pagkuha ng mga larawan na yan. Ayun nga, magkakaalaman naman. Ano po? Oo. Ito po bang ay kasi yung nakuha namin hindi pa nasumpaan na po ba ito ng mga Parang wala pa pong pirme, no? O tsaka hindi pa na notaryo. Oo nga po, hindi ko po alam kung Nako. saan nanggaling yung umiikot ngayon sa social media na di umano ay affidavit ng mga sundalo na ito. Dahil hindi po ako nagbigay kahit kanino. Dahil ang sinabi ko ay magbibigay lamang tayo sa mga kasamahan sa media pagkatapos na may refer ko ito sa Office of the Ombudsman. Ayun. Pero yung hawak ko po ay pirmado at notaryado. So hindi pa pala official. Pati ano? official. Pero more or less, yung mga lumilitaw at lumalabas ay wala pa naman kayo nakita na hindi ito yung yung parang... Ang kumakaltas yun, 31 pages eh. So ito muna mga kababayan, linawin ho natin ha. Yung kumakalat sa social media, hindi po yan yung affidavit nila. Kasi
alam nyo, ito, matagal ko nang sinasabi ito sa inyo eh. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala. Marami po sa lumalabas ngayon sa social media ay trap na ginagawa ng mga kalaban. Kita nyo kanina nabanggit may troll farm. Talagang tinatrabaho po nila ang mga Duterte supporter. Baka naman sabihin ng iba, bakit kasi kayo tatanga-tanga, sinishare nyo? Minsan kasi hindi naman sa tatanga-tanga. Talagang bugso lamang ng damdamin kaya gusto mong i-share yung isang bagay na nakita mo na sa tingin mo ay maganda at naaayon sa iyong prinsipyo. 'Di ba? Minsan talagang hindi lang nabe-verify kasi busy yung tao para i-verify yon. Hindi naman po lahat ay nasa politika. Kaya nga po, mga katulad nitong mga vlogs na ito, magbibigay po ako sa inyo ng tips para hindi po kayo mabiktima ng fake news. Bakit po ba? Kasi pag kayo nag-post ng fake news, maaari is matanggal ang inyong account at yan ang goal nila. Tanggalin yung account nyo, mablock kayo sa Facebook. At napakahirap po pag nangyari yan. Yun ang kanilang motibo. At the same time, pag nasaturate na ng fake news, mahirap nang malaman ngayon ang tunay na news. Diba? So, yung mga tao hindi kagad maniniwala. So, kesa na nakatulong, yung pag-post mo, hindi siya makakatulong. Masisira ka pa. Diba ho? So, yun yung napaka-importante. So, ano po ba yung tips na ibibigay ko sa inyo? Number 1, pag nakabasa kayo, huwag kayo magmadali mag-share agad-agad. Una yun, huwag kayo makipag-unahan. Kung kayo vlogger, huwag kayo makipag-unahan ng reaction o post. Dahil gusto nyo views. Huwag kagad. Antayin nyo muna ng sandali, mag-isip muna kayo. Tingnan nyo muna. Pangalawa, verify the source. How do you do that? Pwedeng pumunta kayo kay ChatGPT, pwede rin kay Gemini ng Google. Mga AI to na maaaring makatulong sa inyo. Kuwari may picture kayo nakita, i-upload nyo sa ChatGPT, tanong nyo, asa ng source nito, saan ba nanggaling itong balita na to? Pwede nga Tagalog dyan, kaya napakaganda. 'Di ba? Tapos maglalabas siya, sasabihin niya, mukhang ang source lang nito ay sa social media, sa Facebook, ganito, walang lehitimong ganito ang pinanggalingan. So doon makikita mo na kagad, uy, medyo kaduda-duda ito Walang source na ano. Kasi baka sabihin ng iba, so ibig sabihin nakasalalay tayo sa mainstream media. Hindi, meron naman pong SMNI. Meron naman Net25 na naglalabas talaga ng katotohanan. So i-verify muna natin kung katotohanan. Tulad dito, di ba, maramang sa inyo, ang dami na kagad nag-post nung dokumento na yon. Ito, sinasabi na sa Net25 na interview na hindi pa yan yung opisyal na dokumento. At sabi ng abogado dito, hindi ko nabasa yan. So, ibig sabihin, posible na yung dokumento galing sa kalaban para iligaw itong mga impormasyon na ibabahagi ng tunay na opisyal na dokumento. Kaya delikado talaga mga kababayan. Delicate so yan. Tapos baka ma-fake news ka pa. Kaya pangalawa, alamin niyo yung source. You can use ChatGPT or Gemini to look for the source. Gamitin niyo yun. Hindi ho masamang gumamit ng AI o para malaman kung isang bagay ay lehitimo o hindi. Makakatulong ho yan. Okay? So yun po yung pangalawa. At yung pangatlo naman, ito, napaka-importante nito. Sinulat ko ito kasi sabi ko, naku, delicates talaga ang ating, pangatlo. Ito, wait, tacho tomate. Nakalimutan ko yung pangatlo. Ito, pangatlo. Pag talagang may duda kayo, magtanong kayo sa mga kakilala ninyo. Katulad nung may nagtanong sa akin tungkol doon sa KOJC. Kaibigan kong vlogger, si Bojo, si Obligasyon, one time ipopost natin yan dito para malaman ninyo. Ito'y napakagaling na vlogger dyan sa Japan. Kaibigan po natin yan. Yan ang bagong sumisikat na vlogger dyan sa Japan. At pag titingnan nyo, siya nga nagtanong sa akin, totoo ba ito? Kasi may lumalabas na balita dito sa Japan tungkol sa KOJC. Alam mo,
binerify niya sa akin para malaman niya kung totoo to o hindi. Binerify ko din naman. Hindi po totoo yun. Kung siya yung atat na for the views na vlogger, post ka agad dyan, di ba? O yung mga ganun. Kaya dapat, kung hindi mo alam, tanungin mo kaagad yung kakilala mo sa tingin mong may alam at credible na person. Diyan naman kayo makakaasa kay Banat Bay. Ako kasi, hindi porket pumasok doon sa aking prinsipyo o di kaya doon sa aking political leaning, ikakampihan ko agad-agad. Hindi. Kahit hindi ko pareho ng political leaning, basta nakita kong tama yan. Kaya nga ang ating dito, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Whatever! Basta si Banat Bay, maaasahan nyo dyan. Hindi magpe-fake news si Banat Bay. Yan ang maaasahan ninyo. Sigurado ko yan dahil ayoko yan yung fake news. At yan po ay hindi kalugod-lugod sa bayan at sa Diyos. Patuloy. Tama ba, Hindi ko kasi pinaghambing yung mga umiikot ngayon at saka yung hawak ko. I did not bother to compare them. Kaya po, paglabas na lang po ng affidavit nila. Pero nasulyapan ko yung ilang mga pahina at mukhang naman, pareho. Pero nagtataka ako kung saan po nanggaling yan, no? Hindi ko po alam talaga kung kanino nanggaling yan. Ayun. Pero paano Kaya niyo po? maganda po na Opo. maganda na pwede namang imbestigahan ng PNP o NBI kung sino yung unang nagpalabas nung umiikot na affidavit na yon. Oo, kasi sa social media, no? Bagamat kahapon, may nakita ko na inilabas ninyo, hawak nyo yung sa TV na pinipicturan, yun lang po, ilang pages, di po ba? Oo, pwede po yun. Ang sabi po ni Senador Amy Marcos kanina ay kung talagang kayang panindigan ng mga dating sundalo ang kanilang mga sinasabi ay bakit hindi sila yung mga resolution dyan pinapatawag na magsasagawa ng Parang investigation? wala pa, resolution pa lamang. Wala pang komite na mag-iimbestiga. Ganun ba? Ano po ba ang ninyo masasabi dito, attorney? Hindi ko po alam kung ano yung resolution ni Senator Amy. Wala po akong balita tungkol dyan. Parang gusto natin ipatawag sa Senado. Ibig sabihin, itong 18. kung handa ba silang humarap. Kung sa bagay, naitanong nga kahapon. Sinagot naman nila na handa sila. Pero kayo po, attorney, ano ba ang usapan? Ang mga sundalo naman po ay nasabihan ko noon na pag lumabas ang kanilang affidavit ay maaari silang ipatawag ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-imbestiga nito. At sabi naman nila ay handa naman silang panindigan yung kanilang mga isinalaysay. Opo. Teka lang, curious lang ako, attorney. Personal question po. Paano kayo na-involve dito? Alam niyo po ay lahat naman ng Pilipino dapat ay maging handa at tumulong para mahanap natin ang hustisya at katarungan Opo. sa mga kalabisan ng mga opisyal ng ating gobyerno. At ako naman po ay merong history na ganyan dahil sa PDAP scam, o sa mga pag-aabuso ni Arnie Perez. At natural lamang po na hanapin ko yung mga kasamahan ni Orly Gutesa dahil hindi ako nakampante doon sa mga nangyari sa Senado, no? Parang kulang eh. So, kung mabigyan pa ng karagdagang ebidensya o suporta yung mga nauna ng isinalaysay ni Orly Gutesa, ay kailangan gawin din natin. So, kaya po ay exerted effort na mahanap ang mga sundalong ito. Ano po ito? Sariling inisyatibo niyo po, attorney? Opo. Yes, sir.
Gaano katagal nyo po itong tinarbaho? Tsaka gaano nyo katagal na kumbinsi itong, well, initially, 18. Sabi nyo nga po kahapon baka may kasunod pa. Doon sa 18 muna. October pa ho ito, nakakausap ko sila. Opo. And then, unti-unti po na napag-uusapan namin yung sitwasyon ng ating bansa. At noong Enero ay nagsabi sila na handa silang isalaysay ang kanilang nalalaman. At natapos nga itong Pebrero yung kanilang affidavit at saka sila po lumabas. Ano pong naging triggering factor para makumbinsi nyo sila, attorney? Alam niyo po, yung isa kasi doon, Ito ha, pakinggan nyo ito. Napakaganda nitong paliwanag. Dahilan kung bakit lumabas itong sundalo, itong mga dating Marines. Napakaganda kung bakit talaga sila lumabas. Paano pakinggan ninyo ito? O, play mo na. Paano nila pakikinggan? Easy, easy! Pati yung sarili mo, binabanatan mo ha. Gago! Pakinggan nyo ha. Atalay natin. Asan na yan? Oy. namatay yung apo niya noong Enero sa ospital. Opo. At sa simpleng sakit ay namatay dahil walang maibigay na gamot yung hospital. At nung nalaman nga na ang maaaring dahilan ay yung ninanakaw nila ang pondo na para sana sa mga tao, para sana sa mga serbisyo, ay doon siya nagmuni-muni at sinabi niya na kailangan lumabas sila. Yan. Paano? Pagkatapos po ay kinumbisi niya yung... Grabe, naputol na. Sinabutahe. Alam mo, yan ang isang bagay na sabi ko nga sa inyo God has ways of doing it, di ba? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa, mga kababayan. Wag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi kita nyo yung simple, di ba, yung halimbawa ko nga po, yung kay BP Sara Duterte, di ba? Yung kay BP Sara Duterte na kung saan simpleng security guard lang ng 7-Eleven na nagsasabi sa kanyang laban ka. Yun ang tumatak. Sigurado kung marami nagsabi sa kanya. Pero yun ang tumatak sa puso't damdamin ng ating Vice Presidente upang tumakbo. Diba? Yung mga simpleng bagay na ganun, malaki. Ito, sabi ko nga hindi ko naman sinasabing ang Diyos ang kumitil ng buhay ng apo. Diba? Nung isa sa mga nagsiwalat ng katotohanan. Ngunit yung sitwasyon, diba? Ginamit ng Panginoon yun upang magising. Malamang nakatakda na talaga na yung time na yun may dahilan. May dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero yung sitwasyon na yun ay ginamit upang magising ang kanilang damdamin at sabihin, yung mga dinideliver natin, yun ang pera saan ang makakabuhay sa kanyang apo. Diba? Sabi ko nga, grabe ho. Yan ang tinatawag na yung Romans 8:28, diba? In all things, God works for good for those who love Him. Diba? Ibig sabihin, may ibubunga ang lahat ng bagay. Masama man ang nangyari, may ibubungang maganda. At ito ang binunga nun. Lumakas ang loob ng bawat isa na ito upang ibulgar ang katotohanan sa ating bayan. Alam mo, mabigat to Kasi lahat ng aspekto ng gobyerno, talagang talagang bayad na lahat, korap na. From congressman, paano mahalal, COMELEC, Senate, President, di ba? Media, may social media, troll farm. Di ba? Eto na lahat talagang lahat tumatanggap na ng pera. Lahat kurap na. Kasi nga totoo talaga yung sinasabi. In the last days, people will be lovers of themselves. So, lovers of themselves affect the nations. The nation. Whatsoever, tamang English ko, mali. Basta, apektado ang buong bansa. Pag ikaw, inisip mo ng inisip yung sarili mo to the point naging ganid ka na sa
sa pera, ganid ka na sa, alam mo yun, kapangyarihan, talagang apektado buong bayan mo. Don't ever forget, hindi nyo ba natatanong sa sarili? Ako natatanong ko sa sarili ko eh. Saan kaya nila tinatago yung milyon, bilyon pera? At bakit ka mangungurap ng ganong kalaki? Diba? Hindi pa ba sapat sa'yo yung malaking kinikita mong sahod? Kasi, hindi ko sinasabing ngayon, itong mga corrupt na government official natin ngayon, hindi lang naman ngayon yan eh, noon pa yan. Pero malamang noon, simple lang, konti-konti lang, barya-barya. Diba? Pero bakit sila, to the point na, binawasan na nila yung pera ng PhilHealth, binawasan na nila lahat pera para sa pagpatayo ng mga eskwelahan. Bakit naging ganun kaganid yung gobyerno? Kung iisipin mo mabuti, bakit ganun kaganid ang gobyerno, ang tao? Kasi yung ganid ng isang tao lumalala, which is nasusulat din. Di ba? Nasusulat na patagal ng panahon, ang tao magiging selfish, masyadong sarili iniisip. So meron ka na, gusto mo pang maghangad. Hindi mo nakakailangan, gusto pong maghangad. Bakit? Payabangan na. O ano. Siyempre, mga magtotropa yung mga animal na yan eh. O ano na yung relo mo ngayon? Richard Mille. Rolex ka lang, 1 milyon lang yan. Hindi, totoo. Kasi ang Rolex, 1 million to 2 million. O, may 3, pinakasiguro, nakita ko ata doon, 3 million. Huli ko nakita. Pero yung iba, yung mga Patek, mga RM, grabe na, mga 10 milyon, 15 milyon. Sabi ko, pambira. Relo, nasa ilang milyon, nasa kamay mo lang. Di ba? Parang, I'm not against. Baka sabihin niyo, banat ba, ikaw nga, nakaano ka eh. Oo. Pero yung ang sa akin lang, I'm living beyond my means. Di ba? Yung sobra-sobra na, 10 million, 15 million, lalagay mo lang sa kamay mo, tapos public servant ka pa. Na sana para sa distrito mo. Imaginein mo yung relo nila, kayang buhayin yung distrito. Pero dahil sila ay sobrang payabangan na. Kasi payabangan yung mga congressman na yan eh. Ano nasuot mong relo? Iinom lang yan para ipagmalaki nila yung mga relo nila eh. Ganyan katarantado yung mga yan. Tapos syempre, mambababae pa yan, pagandahan pa ng jowa yan. Yung iba nga, influencer eh. Para talagang, wow, bigating ka congressman ka, influencer jowa mo. Sa tingin nyo yung influencer, TY lang yun? Ano pa naman yung mga yan? Mga mamahalin yan eh. Hindi mahal eh. Mamahalin. Ibig sabihin, mahal ang maintenance fee niyan. Ganong katitindi yan eh. So, paano mo matutustusan yun? Na gusto mo lang ipagyabang din na, jowa ko si influencer, ganyan. Kailangan mo ng malaking pera. Paano mo gagawin yan? Magnanakaw ko sa gobyerno. Diba? Ganun ang matindi dyan. Nanakawan mo talaga gobyerno para lang. At alam mo, nakakagulat. Alam mo, nung napakinggan ko itong interview nito, sabi ko, iba talaga. So let's continue to pray. At ito panoorin nyo pa ito. Ito naman yung side naman ng mga sundalo o army. Hindi. Sorry. Sige, ito po muna. Bago yung sa side ng sundalo, ito muna. Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita niyo naman, si Attorney Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din ng mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan eh. Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Attorney Levy
na talagang tahimik yung pakipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Opisyal, sinong opisyal to, Kong Mike? Mga mga sundalo din. Ganon. Hindi ko Sa sigurado military. kung aktibo o retirado, Naku pero may po. mga sundalo na talagang siguro Ang tumutulong daw, mga sundalo din. Ako po. Alam na natin. Hindi kasi, tao yung mga yan eh. May pamilya yan eh. Yung mga sundalo na yan, may pamilya yan. Yung mga opisyal natin, may pamilya yan. Alam nilang walang patutunguhan ng bansa natin, lulubog ang henerasyon. Kasi apektado eh. Kita mo ito, tinamaan yung kanyang apo na, tinan mo, di ba, dahil doon, hindi na bayaran yung ospital, namatay. Eh yung mga ninakaw sa mga classroom, kaya hindi nakapagpatayo ng classroom. Ako nga narinig ko, meron ako narinig na nung kakilala ko, kahit daw private school, half day na lang. Sabi ko, putang yun ang yan. Half day. Sorry ha. Bakit half day? Kasi hindi sapat yung classroom, hindi sapat yung teacher, kaya kalakalhati. Ano sabi mo, paano kalakalhati? Paano nyo matatapos yung school nyo? Hindi, kasi sa amin, 7:30 hanggang alas 4. Di ba? Ngayon daw, kahit private school, half day. Kasi hindi kakayanin. Ano oras nagsisimula? 5:30. 5:30 to 12. Wow, sabi ko gising yung teacher ng 5:30. Minsan hindi. Kasi yung teacher sa umaga, yun din ang teacher sa gabi. So kung 5:30, sabi mo na 6 hours silang nasa school, 6 to 12. Sigurado naman may break din yun. Pero conservative, 6 hours silang nag-aaral. So yung 12 o'clock, 6 hours din, hanggang alas 6 din. Di ba? Sa tingin nyo, magsisimula ng 12 yun. Siyempre, magsisimula yun ng 1. So 1 to 7. Tapos yung teacher, siya din daw yung teacher sa gabi. Ay, talagang hindi ako papasok, ako yung teacher. Mantakin mo ano. Yun yung mga security guard. Dito to yung mga security guard natin, kawawa yan. Kaya ako, minsan kahit kupal yung iba dyan. Iniintindi ko na lang kasi 12 hours sila eh. 12 hours ang duty nila, kaya iniintindi ko na lang kahit minsan buraot din. Kahit burat din minsan. Totoo lang masensya na, may mga security guard na kung umasal yung problema nila sa bahay, dinadala nila doon sa trabaho. Pero wala tayong magagawa 12 hours sila kaya maawa na lang tayo sa kanila. Kawawa talaga sila. Tapos yung mga teacher pa ganito. Tapos malalaman mo kaya walang classroom dahil ninanakaw ng mga congressman, ng mga chairman, mga sekretary, hanggat higit sa lahat, according to the lawyer, yung presidente. Gago! Di ba ang sakit nun? Kung talagang titignan mo, ang sakit nun, mga kababayan. tulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Atty. Levy lang eh. Alam niyo ang background ni Atty. Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po yan. Malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas. UP Vanguard, yun yung sa ROTC. Yun terror yan sa No, totoo, walang biro. Terror yan sa UP pag sinabi mong Vanguard. Kaya ako, nag-drummer ako eh. Hindi kasi alam mo, pag drummer ka, exempted ka dun sa bumibilad sa araw. So, papalo-palo ka lang. Matalino ako eh. Sa orchestra, band, orchestra, ilan lang ang drummer dun? Usually, 1, 2, 3. Sa percussion, nung College of Music namin sa UP, marami kaming percussionista. Pero ang kailangan lang talaga 3. Sa tingin nyo, sino mapipili? Di ba yung 3 magaling at veterano na? So, hindi ako napipili. So, ako? Substitute. So, saan ka? Hindi umaatid na ROTC. Hindi. Umaatid naman. Pero nandun lang ako sa Gedli. Sa Gedli lang tayo. Kasi siyempre, ang bida doon, yung mga veterano na yung magagaling talaga.
Utak-utak lang yan. Para hindi ka mabilad sa araw. Ang itim-itim ko na, bibilad pa sa araw. Kailangan pa ng filter. Kakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligo din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, Tama, naalala po tama. natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi Yeah. ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa kasi tinitingnan din yung timing eh. Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-uusapan, sana mga 2 weeks ago pa, no? O 1 week ago pa lumabas. Tama. Para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa at nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono eh. Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausap, ang sabi niya, yung mga hawak ninyo mga litrato, kapitan niyo lang ha, tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Tama. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagdala ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonyang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit Hindi na bilang imbestigahan. ebidensya. So yung para sa Kang Mike, Blue Ribbon Committee. Kang Mike, ang sinasabi niyo ba sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunjing, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. May nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang pinipilit siguro na hindi mailabas itong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon talagang patigilin at wag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila. In the last 30 days, my Shopify stores. Grabe, no? Grabe. Alam mo, ito napaka-revelation nito na talagang nagkakaroon ng collaboration. Ibig sabihin, nagtutugma-tugma. Alam mo, ito, bibigyan ko lamang kayo ng ilang background pagdating mo sa, ano ba yung mga ebidensya sa korte? Number 1, yung object evidence. Ibig sabihin, yung mga ginamit na ipinakita sa korte. Okay? Pangalawa, documentary evidence. Ibig sabihin, yung mga kontrata, resibo, birth certificate, yung mga ganon, text messages, yun ay documentary evidence. Pangatlo, testimonial evidence. At itong mga to ay hindi hearsay. Testimonial kasi sila mismo yung witness. Nakita namin, ako nakakita siya ang pumatay. Yun yung yun yung tinatawag na testimonial evidence. Siya mismo nakakita. So yung mga nagsasabing walang ebidensya, bullshit po yung katarantaduhan yun. 'Di ba? Marami pa, meron pa circumstantial evidence.
Pero ang importante dito, ang isa sa mga ebidensya sa Philippine Court ay yung testimony ng isang tao. Tapos, gigibain yan ng ibang evidence ng defense. Di ba? Hindi, ganito yan, ganito. Pero kasi dito, 18 na nagsasabi na pare-pareho sila ng kwento. Kaya mabigat yan, hindi yan basta-basta at sasabihin ng iba, dahil sa timing, putang ina, katarantaduhan yan. Bakit kanyo? Kasi merong sinasabi dyan na maapektuhan daw ang ICC. Sa tingin nyo yung ICC titigil dahil dito sa mga to? Walang epekto ito. Walang epekto ito. Kasi sabi nung pangalan nito? Si Trillanes, kesyo daw may Article 70 ng Rome Statute. Ito, pakita natin Kasi sinasabi niya itong Rome Statute daw, obstruction daw. Obstruction daw ang ginagawa nitong mga sundalo na ito. Dahil doon sa, tampering with evidence of obstruction, retaliating against court officials. Ibig sabihin ng obstruction, Tagalog, sige, Tagalogin yung obstruction, harang. Pinakamadaling layman's term, humaharang, obstruction nga Paano haharang o gugulo yung pagdinig sa ICC through these 18 Marines ex-Marines na nagsasabi ng kanilang hindi naman nila sinabing sinuhulan yung mga ICC investigator. Nabanggit lang yun na sinasabi, isa yon sa pinaggamitan ng pera at pinagdeliveran. Hindi naman nila sinabing, sinuhula namin yung mga mga ICC. Hindi ganun. Ang sinabi nila, binigyan daw nila si Trillanes at si Trillanes ang gumastos doon sa mga ICC investigator. As a matter of fact, there is no crime with that. Kung gastusan man ni Trillanes, there's nothing wrong. Kung may pera siya, di gastusan niya kung sinong gusto niya mag-imbestiga. At karapatan din naman ng ICC kung gusto nila mag-imbestiga. In their own capacity. Si Trillanes is no longer part of the government. Therefore, the government has nothing to do with ICC's investigator. Correct? Ang linis dun So, walang crime dun. Kung meron man tayong masasabi na crime, possible crime, kung mapatunayan nung mga Marines, mga ex-Marines, mapatunayan nila na nabigay ng pera kay Trillanes at yung pera na yun ay galing sa flood control. Yun yung crime. Kung tumanggap si Trillanes ng ganun at nanggaling sa flood control. Sino dun ang mapapahamak? Yung nagnakaw at yung maaaring yung tumanggap. Pero walang obstruction dun. Kaya kalokohan mo yun. There is no obstruction doon sa Article 70. And because of that, yung timing wala. Wala namang magagawa yung timing ng confession nitong mga ex-Marines na to. Sa ICC, magpapatuloy ang ICC. Dire-diretso yan. Walang mangyayari dyan sa ICC na apekto mula dito sa confession nila. Kaya katarantaduhan po yun. Kaya mga kababayan, natin ito Atin pong bantayan talaga itong issue na ito. Dahil grabe ho. Literal. More than 100 na maleta ang pinadala sa Malacanang. Sa isang araw. Yun daw O sa isang linggo. Di ba? Antindi nun, mga kababayan. Bantayan natin to. Dahil hindi ito, hindi ito tututukan ng media. Oo, maaaring daanan, pero hindi na nila ito pa-follow up. Kasi nga, sangkot ang Malacanang Sangkot din ng media. Alam mo naman, kailangan mabuhay nitong mga wala ng views na media. Wala nang advertiser. Kaya kailangan nila ng pera galing sa kung saan man. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Sana po
paki-share, paki-subscribe, at kung gusto nyo ako suportahan para tayo manatiling independent, may membership din po dyan. Okay, maraming salamat po.